Mga minamahal, tayo po ay nasa Heidelberg Catechism at ang Heidelberg po na tinuturo sa atin ay tungkol sa panalangin na itinuro ng Panginoon sa mga alagad. At para po sa ating scripture reading ay muli nating babasahin ang nasa Mateo Kapitulo 6, talatang 5 hanggang talatang 13. Mateo Kapitulo 6, talatang 5 hanggang talatang 13. Ganito po ang siyang isinasad, at kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan na mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasara mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa iyong mga lihim ay gagantimpalaan ka. At sa panalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat inakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Huwag kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng iyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Manalangin kayo ng ganito: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit ay gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa aming patawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Hanggang doon lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Dito po sa Lord's Day 46 ay meron pong dalawang katanungan, at narito po ang katanungan na may mga kasagutan sa tanong bilang 120. Bakit ba iniutos sa atin ni Kristo na tawagin natin ang Diyos na Ama namin? Ang sagot, upang agaran sa pasimula ng ating panalangin, maaaring pukawin ng Diyos ang ating paggalang at pagtitiwala sa Diyos tulad ng isang bata na siyang saligan ng ating panalangin. Itong mga sumusunod na ang Diyos ay ang ating Ama kay Kristo, at hindi niya ipagkakait ang ating mga hinihingi ng may tunay na pananampalataya. Gaya rin naman ng ating mga magulang na hindi ipinagkakait sa atin ang ating mga hihilingin, mga nasa pagnanasa sa lupa ng mga bagay. Sa tanong bilang 121, bakit ba idinagdag dito ang salitang nasa langit? Ang sagot, baka magkaroon tayo ng makalupang kaisipan hinggil sa makalangit na kamahalan ng Diyos, at sa ganitong kaisipan tayo ay umasa sa Kanyang kataas-taasang kapangyarihan na kailanman para sa katawan at kaluluwa. So ito po ang mga tanong na ating binasa, at ang magiging paksa ng ating mensahe ngayong umaga ay ang
pagtawag sa Triune God na ating Ama. Addressing the Triune God as our Father. At meron tayong tatlong bagay na isasaalang-alang at ang una ay ang kautusan, ang pangalawa ay katuruan, at ang pangatlo ay confidence. Tayo ay nagagalak sapagkat ang mga alagad sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay naghahangad din na sila ay turuan ng nararapat sa pamagitan ng panalangin. At dito sa ating mga binasa ay talagang layunin ng Diyos na ating mabatid ang tunay na pamaraan ng panalangin at maging sa pagtawag sa ating Ama na nasa langit. Sa itinuro ng Panginoon, ang panalangin ay pakikipag-ugnay sa ating Diyos at ating Ama. At dito tinutukoy na ang nais ng Panginoon ay kung ano yung ating pangangailangan ang siyang ating kinakailangang idalangin. Tulad ng napag-aralan natin noong nakaraan, na sinabi ni Santiago na sa panalangin kinakailangan ay yung mga bagay na karapat-dapat at kaaya-aya, at ang panalangin ay hindi yung kaya tayo humihingi ay para magyabang o para sa ating sarili, na mga bagay na yon ay hindi nararapat. At katunayan, dito ay sinasaad ng Panginoon na ang panalangin ay hindi pagkukunwari, kundi yung matapat na panalangin. At sinasabi dito ay, sabi niya, tingnan nyo yung mga nananalangin na tumatayo sa mga sinagoga. Yung sinagoga, ibig sabihin ay kalipunan ng mga Hudyo. Ibig sabihin ay nasa isang lugar at doon ay sila'y nagpupulong at nananambahan. At ang pangalawa ay yung mga nananalangin sa lansangan, na dito ay sinasabi na ng Panginoon na tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So ano ang nararapat? Sabi dito, kung kayo ay mananalangin, ay pumasok kayo sa inyong silid, sapagkat doon ay natatalastas na ng Panginoon sa inyong panalangin ang lahat ng mga bagay, at sa panalangin ay hindi na kinakailangan paulit-ulit, sapagkat talos at alam ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. At ito dinuro niya sa atin din dito na ang panalangin ay pagtawag sa ating Ama. Tinutukoy dito ay yung ating Ama. Nang ibig sabihin, yung Triune God. Pag sinabing Triune God, ay ito'y binubuo ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Yon ang Triune God. Para lalo nating maunawaan ay yung nasa Old Testament, in the beginning, God. Yung God ay Elohim, plural. Nang ibig sabihin ay ito'y ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Iyon ang Trinity. Iyon ang Triune God. At itinuturo ng ating Panginoon Kristo na batid ng Ama o ng ating Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan.
Kasi sinasabi dito ng ating Panginoon, batid na ng ating Ama, sabi sa verse 6, na nasa lihim at nakikita ng Ama ang nasa lihim at gagantimpalaan tayo. Ibig sabihin ay tutugunin ng Diyos, ng ating Ama, ang lahat ng ating mga hinihiling ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, hindi lahat ng tao ay nakakabatid kung sino ang Ama, kundi ang mga mananampalataya, sapagkat ang mga mananampalataya, dahil sa pananampalataya, ay mayroong kaalaman. At kaalaman natin ay ang ating Diyos ay binubuo ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At siya ang ating tinatawag na Ama. At ito ang siyang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo, tulad na sinasabi niya sa talatang 9 ng Kapitulo 6 ng Mateo. Sabi dito, manalangin kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. So yung Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, kasi sabi sa Genesis, in the beginning God created the earth, the heaven and the earth. So sa Hebreo ay Elohim, bara, yung bara ay created, at ang langit at ang lupa. So, yung ating Ama na tinutukoy ng ating Panginoong Kristo, yun ang Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoon kay Mary Magdalene. Sabi ng Panginoon, sabihin mo sa aking mga kapatid, ako'y dadako sa aking Diyos na inyong Diyos. Ako'y dadako sa aking Ama na inyong Ama. Yun ang tipan ng Diyos sa atin. Kaya ang ating Diyos, siya ang ating Ama. Yung ating Ama, siya ang ating Diyos. At yun ang tinuturo ng ating Panginoong Kristo. At alalahanin natin, ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao. At ang pagtuturo niya ay tayo'y dumako sa ating Diyos na ating Ama. At yun ay nililiwanag sa atin ng Panginoon. Bakit Ama? Sapagkat tayo'y kinupkop. Hindi lahat ng tao na tumatawag sa Diyos ay didinggin ng Panginoon. Kahit na yung paulit-ulit nila sapagkat hindi nila kilala ang Ama. Sa mga mananampalataya, kilala natin ang ating Ama. Sapagkat siya ang Diyos na nagkaloob sa ating Panginoong Kristo. Ibinigay sa atin ang Panginoon Kristo na upang sino man sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang utos ng ating Panginoong Kristo ay ganito ang inyong gagawin. Tumawag kayo sa Ama nating nasa langit. So yung ating Ama o ating Diyos na tinatawag nating Ama ay dahilan sa ating kaugnayan sa Panginoon. Meron tayong kaugnayan. Tayo ay Kanyang kinupkop, inampun sa madaling salita o maliwanag na salita. At tayo'y nakakatawag
sa Kanya. At ang turing sa atin ng Ama ay tayo Kanyang mga anak dahilan sa Panginoong Hesukristo. At para natin lalong manuwaan, ay ito ang siyang sinasabi ng Panginoon sa Efeso Kapitulo 1. Ang sabi niya sa Efeso Kapitulo 1 ay ganito: sabi sa talatang 3 muna, nais kong basahin, sabi dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya na sinasabi dito ni Pablo, ang pagpupuri sa Diyos at Ama, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. At ang tawag niya sa Triune God ay Diyos. At ang tawag sa Triune God ay Ama ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang siyang nagpala sa atin, sabi dito, kay Kristo Jesus sa bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Yung salitang pagpapala ay dapat ay past tense na. Kasi sa wikang Ingles, He hath blessed us. Ibig sabihin, sa panukala niya, bago pa itatag ang sanlibutan, ang kanyang mga pinili at mga hinirang ay pinagpala na. Past tense na. At yung nararanasan natin ng mga pagpapala ngayon ay realidad ng ipinangako sa atin ng Diyos, ang pagpapala. Kaya nga sa verse 4, sabi dito, ayon sa pagkapili niya, pagkahirang. Ang sabi dito, sa atin, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. At yung talatang 5, dito pumapatak at dito tumutukoy yung sinasabi na tayo'y itinalaga. Ibig sabihin, sa walang hanggan, tayo ay kanyang anak na pinili. Tayo ay kanyang anak na hinirang. Para sabi dito ay itinalaga, predestinated, ang wikang Ingles, sa pagkupkup. So, kinupkup tayo ng ating Diyos at ating Ama upang maging kanyang mga anak sa pamagitan ni Kristo Jesus o ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Kaya tinutukoy dito yung ginawa ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay ginawa niya at kinupkup tayo bilang mga anak ay dahil sa kabutihan niya sa atin. At yun ay kagandahan ng kanyang kalooban. At para sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatiang o ng kanyang maluwalhating biyaya na pinagkaloob niya ng walang bayad sa atin, walang bayad yung pagkupkup niya sa atin sa pamagitan ng minamahal. At sabi sa talatang 7, sa kanya ay meron tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo. Ito ay ang dugo ng Panginoon na nabuhos doon sa krus sa Kalbaryo. Ang kanyang dugo lamang ang maaaring makapaghugas ng ating mga kasalanan. Siya ang humugas sa atin sa pamagitan ng dugo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Kung kaya't dahilan dito ay tayo'y nakakalapit sa ating Diyos at sa ating Ama
sa pamagitan ng panalangin. Noong nakaraan ay pinag-aralan natin na ang panalangin ay tunay na ugnayan ng Ama at ng Anak. So meron tayong Diyos na nasa langit at ang ating Diyos, siya ang ating Ama na sa pamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng ugnayan. Ang panalangin ay binubuo rin hindi lamang ng paghingi, kundi ng pagpapasalamat dahil sa kanyang mga ginawa sa atin at paghingi ng mga bagay na kailangan natin sa ating buhay. Sapagkat pag tayo'y nanalangin, naroon yung pagkakatiwala. Ang pagkakatiwala natin ay tunay na didinggin ng ating Diyos at ating Ama ang ating mga panalangin. Kasi merong relasyon, merong namamagitang relasyon. Siya ang ating Ama, tayo ang kanyang mga anak. So, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay malaki na hindi natin kayang sukatin. At pag binanggit natin ang pangalan ng ating Ama sa ating panalangin, ay napakatamis banggitin ang ating Ama sa pamagitan ng panalangin, sapagkat pag binanggit natin ang Amang nasa langit, ay napakalaki ng kanyang pag-ibig sa atin. At nagpapahayag na tayo'y kanyang kinupkop. Kaya pag sinabi nating Ama namin nasa langit, nadadama natin na tayo'y kanyang kinupkop. Mga anak, at como mga anak, siya ang pumapatnubay sa atin. Siya ang gumagabay sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Lahat ng mga bagay na kailangan natin ay batid niya. Sabi ng binasa natin dito. Sabi, nalalaman ng Ama at nakikita ng Ama sa lihim ang mga bagay na ating kailangan. At siya ang tutugon. Kaya pag kilala natin ang ating Ama, na ating Diyos, ay alam natin makapangyarihan siya. Siya ang nilikha ng langit at lahat ng mga bagay na nasa langit. Siya ang nilikha. Siya ang may gawa. At yung bagay sa lupa, siya din ang may gawa. Kaya napakadakila ng ating Ama. Sapagkat, nakikita natin, pag kayo nagpunta sa ibang lugar, lalo-lalo sa tuktok ng bundok. Naalala ko yung kami ay naroon sa bundok ng dyan sa Pampanga. Yung mga nakatira dyan, mga ita, dinadalhan namin ng mga relief. No? At mula roon sa tuktok ng bundok, kita namin ang Metro Manila. Bakit Metro Manila kita mo? Kasi puro ilaw sa malayo, kitang-kita. At pag sa araw, kita mo ang mga punong kahoy na talagang green na green ang mga dahon. Nakikita. At talagang maganda. Ang mga mananampalataya ay nakikita ang mga gawa ng Diyos. Kung minsan nga sa social media, nakikita natin ang gaganda ng iba't ibang klase ng ibon. No? Na pati mga agila, kung sila'y dumagit ng pagkain, talagang malalim
Pagkatapos bigla na lang lilitaw yung ulo ng agila at ilalabas yung kanyang pakpak at iwawagayway ng ganun hanggang sa siya ay makalipad. Ang lahat ng mga bagay na ganoon, ang Diyos at ating Ama ang may gawa. At kung siya'y nagpapaulan, ang mga damo at lahat ng mga bagay sa lupa ay nasisiyahan. Sapagkat gumaganda. Diba? Katulad dito, meron tayo mga panindyaan. Pag summer, tigang na tigang ang mga halaman. Pero pag tagulan, kitang-kita natin, masayang-masaya sila. At kahit na ang mga ibon, sila'y umaawit sapagkat nakikita nila ang mga bagay na ginawa ng Diyos. O kaya nga yung mga hayop sa mga gubat, nasisiyahan sapagkat meron silang kinakainan. Nanginginain sila ng mga damo, ng mga halaman, ng mga bulaklak. At talagang kahit nasa batis, tuwan-tuwa sila sapagkat meron silang naiinom na tubig. Nababatid nila. Ang Diyos ang siyang nagpapakain sa kanila. Pinaiinom sila ng tubig, pinakakain sila. Kaya sabi sa banal na kasulatan, mas mahalaga ang ating buhay kaysa mga ibang nilalang. Sapagkat ibinigay sa atin ang kanyang buktong na anak upang tayo'y kupkupin at patawarin sa ating mga kasalanan. Kaya tumutukoy dito, mga minamahal, na meron tayong isang Ama na namamahala ng lahat ng mga bagay. Kung ating nga babasahin yung nasa Hebreyo, tingnan niyo po ang sinasabi sa Hebreyo, Kapitulo 1. Dito ay ating makikita yung sinabi sa talatang 3. Ang sabi sa talatang 3, Kapitulo 1 ng Hebreyo, siya, ito ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo, siya ang kaningningan ng kalwalatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At sabi dito, at kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay. So pag sinabing inaalalayan, lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos. So ano ang nilikha ng Diyos? Ang langit at ang lupa. At lahat ng mga nakikita natin, mga galaxy at mga planeta na nakikita natin sa ating galaxy, inaalalayan, sabi dito, kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay. So ano pa ang kanyang inaalalayan? Ang lahat ng mga nilalang ay kanyang inaalalayan. Ang mga anghel doon sa langit, kanyang inaalalayan. Yung mga nauna sa ating mga kapatiran sa Panginoon, naroon sa langit. At maaaring masabi natin, pati yung mga mahal natin sa buhay na namatay dahil lang kay Kristo, inaalalayan ng Panginoon doon sa langit. At gayon din sa lupa. Yung mga galaxy na nakikita natin, lalo-lalo na social media, yung mga kuha ng mga camera, yung kagaganda ng mga nebulous doon at kung anong mga iba't ibang tawag nila ay napakaganda. At kahit nasa silanganan or sa tinatawag na northern part, yung aurora borealis na yan, iba't ibang klase ng liwanag ang kanilang nakikita. Pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos, kanyang inaalalayan. Sabi dito, ang lahat ng mga bagay
sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Na nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng kamahalan sa kataas-taasan. Inaalalayan. Tayo mga minamahal ay gayon din. Inaalalayan tayo ng Panginoon. Sapagkat magiliw ang Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin, o kaya nga pinagkaloob niya sa atin ang ating mga pangangailangan. Kaya pagdating sa panalangin, tayo'y maging masaya. At lagi nating mithiin na tayo'y manalangin. Saan man tayo naroon, sapagkat ang ating espiritu ang lumalapit sa ating Ama na nasa langit. Ang ating Diyos at ating Ama ay espiritu. At tayo lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating espiritu. Kaya nga nasabi ng Panginoon na sabi niya sa unang Korinto, Kapitulo 8, talatang 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo'y para sa Kanya. At may isang Panginoon sa Jesucristo, sa pamagitan niya lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamagitan niya. Napakagandang talata nito. Kasi sinasabi dito, sa ganang atin ay merong isang Diyos. Kilala natin ang ating Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, sapagkat binanggit dito ang kapuspusan ng Diyos ay nahayag sa Panginoong Jesucristo. Ang kaningningan ng Diyos ay nakita natin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang kaganapan ay nakita rin natin sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. O kaya nga, sinasabi dito, sa ganang atin ay merong isang Diyos. At alam natin yung Diyos na yon ay ating Ama na nasa langit. Sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay na ating nakikita. Yung mga paligid-ligid natin yan. At yung mga pinupuntahan natin, mga beaches at mga lugar na magaganda, ang lahat ng iyon, ang Diyos ang may gawa. Katunayan, ang tao gumawa ng beach diyan sa Manila Bay. Pero pagkatapos ng bagyo, puro basura. Pero yung mga ginawa ng Diyos, makita natin, ang ganda. Kasi ang tao lang ang nagpupulot ng nagkakalat ng dumi. Kaya ako minsan, yung aking sambahayan, nagnanais at nangangarap, makarating nga tayo sa Japan. Kasi yung kanilang kanal, may mga isda. Ibig sabihin, malinis. Napakalinis. Kaya lang, sabi namin, ang mahal naman pumunta ng Japan. Pati yung mga pagkain nila, sariwa. Yan ang pakiramdam natin. So, ang lahat ng mga bagay na yan ay nagmula sa ating Diyos. Kasi ang tungkulin ng tao, panatalihing malinis ang paligid. Ganyan. Hindi yung nagkakalat. Ay yung mga tao nagkakalat, walang paggalang yan sa kalinisan. Bakit? Sapagkat ang puso nila ay nakalat.
Pero sa mga mananampalataya, malinis at kinakailangang panatilihin ang kalinisan sapagkat ang Diyos ay banal at tayo rin ay banal. Kaya sabi dito, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay at tayo'y para sa Kanya. Yun ang sinasabi dito sa talata at sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Tayo bilang mananampalataya ay para sa Kanya. At may isang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, na siya sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamagitan niya. Ganong ka-close tayo sa Panginoon. Ganong kalapit tayo sa Panginoon. Kapag tayo'y nananalangin, ay nababatid niya at nalalaman yung lahat ng ating nasa loob ng puso. Alam niya, wala tayong maitatago sa Kanya. Nalalaman niya. Kahit na kung ano nga yung nasa kadiliman, nakikita niya kung ano nangyayari sa kadiliman. Batid niya, mga minamahal. Kaya, nabanggit ng Panginoon sa mga alagad sa 1 Kapitulo 16, talatang 23 at saka 24. Nasabi dito, sa araw na yun ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Kaya yung ating mga panalangin na itinuturo dito ng Panginoon ay tayo'y lumapit sa ating Ama at ating hilingin na ipagkaloob sa atin ang ating mga hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang tinutukoy. Kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya ito sa inyo. Ang kanyang kausap ay mga mananampalataya. Hindi niya ito tinuturo sa mga hindi mananampalataya, sapagkat ito hindi pumapasok sa kanilang taenga at hindi pumapasok sa kanilang puso at hindi ito pumapasok sa kanilang kaisipan. Ngunit sa mga mananampalataya ay alam nila sapagkat ang Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu ay nasa kanilang puso. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa talatang 24, hanggang ngayon, kayo ay wala pang hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Pero hindi yung pangako. Pag kayo'y humingi, malulubos ang inyong kagalakan. Di ba, pag ang isang bata, niregaluhan mo pagdating ng kanilang kaarawan, bibigay mo, at pag binuksan, tuwan-tuwa sila, maging anuman yun. Bakit? Sapagkat galing sa iyo na isang ama o galing sa iyo na isang ina. Galing sa iyo. Tayo, ganun din. Kung ano yung ipagkaloob sa atin ng Panginoon, malulubos yung ating kagalakan. Kaya nga, sabi dito ng Panginoon, ay ito ang inyong gagawin, manalangin. Kaya ang unang bagay na itinuturo dito ay yung tinatawag na preamble. Ibig sabihin, pambungad na panalangin. So, ang sabi dito, when you pray, Our Father which art in heaven. Sabi dito sa talatang 9, Kapitulo 6 ng Mateo. Sabi niya, kung kayo'y mananalangin, ganito ang inyong sasabihin. Ama namin nasa langit. So, ang tanong natin, bakit sa langit? Sapagkat naroon ang kanyang trono, naroon ang kanyang kalwalatian,
at siya'y hiwalay sa lahat ng kanyang mga nilalang. Meron tayong kaalaman na wala pa ang langit at wala pa ang lupa, ay meron na talagang isang langit na ito ang tahanan ng Diyos. Sapagkat pag binasa natin ang banal na kasulatan, ay binabanggit na sa huling araw, ang langit at ang lupa ay matutupok. Sapagkat ang unang kasalanan na naging bahid sa kasalanan doon sa langit ay si Satanas. Nagrebelde siya sa Panginoon, kaya siya'y tinapon sa lupa. Sapagkat ang mga bagay na yun ay ginawa ng Diyos. At si Satanas din ang siyang kapural na magkaroon ng kasalanan dito sa lupa ng kanyang linlangin at tuksuhin si Eva at saka si Adan. Ayaw ng Panginoon ng kasalanan na may bahid, sapagkat naroon ang sumpa. Kaya pagdating ng Panginoon, magkakaroon ng bagong langit. Pag sinabing bagong langit, ibig sabihin, merong trono ang Diyos na hindi magagalaw at makikilos. Ang nilalang niya ay yung langit na may pasimula at mayroong wakas, at ang lupa may pasimula at may wakas. Kaya itong mga bagay na ito ay babaguhin ng Panginoon. Magkakaroon ng regeneration, pagbabago. At ang pagbabagong yon ay bagong langit at bagong lupa na hindi na maluluma kailanman. Mananatili itong walang hanggan, na ito ay tunay na magiging tahanan ng mga anghel at ng mga hinirang ng Diyos. At ganoon ang gagawin ng Panginoon. Kaya nga, dito ay tinutukoy, Ama naming nasa langit, hallowed be thy name. Sambahin nawa ang pangalan mo. Dito tinutukoy na bagamat ang langit ay hiwalay sa lupa, gayon pa man ay tayo'y nakakapanalangin at nakakalapit sa trono ng ating Diyos at Ama na nasa langit. Dito sa panalangin ay mayroong tatlong petition, kahilingan o panalangin. Ang una na makikita natin dito ay sambahin nawa ang ngalan mo. Ito ang una. Ang ikalawa ay dumating nawa ang kaharian mo. Ang pangatlo ay masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit ay gayon din naman sa lupa. Ang pang-apat ay nasa talatang 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain araw-araw. Kaya tinuturo ng Panginoon yung panalangin ito, sapagkat araw-araw, pagmulat ng ating mga mata, ay kailangan natin ang pagkain. Pagkain sa umaga, pagkain sa tanghalian, pagkain sa hapunan. At kung mahilig kang kumain, may merienda sa umaga, may merienda sa hapon, may merienda sa gabi, bago matulog. So, pagkain. At ang ikalima ay patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naming nagpapatawad sa aming mga utang. At ang pang-anim ay huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi ligtas mo kami sa mga masama. Ito ang siyang pag-aaralan natin sa mga sumusunod na Heidelberg Catechism.
Tunay na pag tayo lumalapit sa Panginoon, ay meron tayong pagkakatiwala. Pag tayo tumawag sa ating Ama, sa ating Diyos, at Ama nasa langit, nagtitiwala tayo na ipagkakaloob niya ang ating mga pangangailangan. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon na nababatid ng Ama ang nasa lihim at nakikita ng Panginoon yung mga nasa lihim at ipagkakaloob niya sa atin ang ating mga pangailangan. Bakit tayo nananalangin? Sapagkat wala tayo eh. Tayo ay galing sa alabok. Kita nyo, pag ipinanganak ang isang bata, wala naman siyang dali. Minsan, nakatikom pa nga yung kanyang mga kamay eh. Pag binuksan mo, wala naman. So ano ang kailangan natin? Pagkain, damit, tubig, at masilayan tayo ng bubungan para ingatan tayo mula laban sa init at mula sa lamig. At yung mga pangailangan natin sa araw-araw, tayo moderno na eh. Noong araw, nung wala kaming refrigerator, pag ang karne, kasi mura nung araw eh. Siguro 20 pesos eh, 1 kilo na yun. Ang laki-laki. No? Ang ginagawa ng aming lola, hihiwain ito, tapos ibuburo. At pagkatapos, pag kami kakain, kukuha siya doon. Lilinisin lang niya. Saka titiripo. Ang sarap. Mga buro na karne. Kung hindi naman, aasnan niya ito at ibibitin doon sa may apo yan, na uusukan. Abay, meron ka ng smoked meat. Hihiwain, lilinisin ito at pwede mong iluto. Naalala ko nung pag kami naglalaga ng sa karne, kukuha doon sa buro, tapos lilinisin. Iasama doon. Yun ngayon ang magpapalasa sa nilaga o anumang nais mong iluto. Ang mga bagay na yun ay tatawag natin na meron tayong pagkakatiwala. Sabihin ipagkakaloob talaga ng Panginoon yung ating mga pangailangan araw-araw. Pagkakatiwala. Kaya napakahalaga yung panalangin. At tayo bilang mga mananampalataya, meron tayong kaalaman tulad na itinuro ng Panginoon na pag kayo'y mananalangin, banggitin nyo ang Ama naming nasa langit. Tinatawag natin. Alam ba ninyo na ang paningin ng Panginoon ay laging nakapokus sa atin? Diyan natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Sa kabila ng napakaraming mga anak niya, nakatuon sa atin ang kanyang paningin. Tinitingnan kung ano ang ating mga pangailangan. Yun ang sinasabing nasa lihim, nakikita ng Diyos. Kung yung mga ibon na, pinakakain niya araw-araw, mas mahalaga tayo kaysa ibon. Kaysa mga isda. Napakahalaga tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya meron tayong pagkakatiwala at ang pangalawa, meron tayong katiyakan na didinggin ng Panginoon yung ating panalangin. Yun ang katiyakan na tinutukoy dito sa banal na kasulatan. Sapagkat siya ang ating Ama, tayo ang kanyang anak. At hindi niya tayo tatalikuran
sa ating mga panalangin, kundi bagko sa lihim ay ibibigay yung ating mga kahilingan. Kaya ang panalangin ay tinuturo ng Panginoon araw-araw, sapagkat araw-araw yung ating pangangailangan. Ganon ang tinutukoy ng Panginoon. At naway, ito yung pagbulay-bulay natin, na tayo'y tunay na tinuturuan, sapagkat meron tayong Ama na nagmamalasakit at nagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong masalita at tunay na sa aming pag-aaral ng Heidelberg Catechism tungkol sa panalangin. Patuloy mo kaming turuan ng mga bagay na nararapat at kalugod-lugod sa iyong harapan. Sa matabi sa pangalan ni Jesus. Amen.